Kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update naman tayo about full politika ng ating bansa. So ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So meron pa magat no breaking news. Marcoleta, winakasana ni Rimulya, tinanggal na sa Waste. So iyak si Marcoleta? Question mark. So yan yung panonorin natin ngayon. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na bamagat ng video ito, breaking news. Marcoleta, winakasana ni Rimulya, tinanggal na sa Waste. So iyak si Marcoleta? Question mark. So Viral Broadcast PH Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Unti-unti nang nasusukol si VP Sara Duterte kasama ang mga kaalyadong senador at mga kakampi nila. Isang matinding revelasyon ang inilantad ni Madriaga hinggil kay VP Sara at kay FPRRD na susunod na iimbestigahan ng gobyerno at dito malalaman umano kung totoong galing sa illegal na pogo ang pinang-finance di umano kay VP Sara at kay FPRRD kung kaya sila nananalo. Inisa-isa na rin ang iba pang mga senador na susunod na aarestuhin ng Ombudsman at Sandigan Bayan dahil sa pagkasangkot sa mga flood control scam. Nanganganib ngayon sina Jingo Estrada, Villanueva, dating Senador Bong Revilla at iba pang pinangalanan ng mga witness na sina dating DPWH USEC Roberto Bernardo, D. Alcantara at Assistant D. Bryce Hernandez. Kung saan rin sumuko si Sara Diskaya sa NBI noong nakaraang araw pagkatapos na binalita ni Siyempre, kusang susuko yan, nasukol eh. Pero hindi talaga par. 'Di ba? Hindi niya naramdaman yung pressure, malamang, 'di ba? Ini-enjoy na yan yung ano, baka pumunta na nga yan sa ibang bansa eh. 'Di ba? Pero yeah, ano din naman nila yan? Deserve din naman nila yan. BBM na isusunod na siyang aarestuhin. Kung kaya ay nagpasya na lamang si Sara Diskaya na voluntarily surrender na lang sa NBI kaysa kalad ka rin ito ng mga law enforcer. Sara Diskaya naiyak at nagsisisi na pumanig at umasa kay Marcoleta. Marcoleta ay kinanta na nga ng tuluyan ni Sara Diskaya habang nasa kulungan ng Senado si Curly Diskaya ay nasa NBI naman ang asawang si Sara Diskaya. Naharap si Sara sa non-bailable na kaso hinggil sa 98 million pesos flood control sa Davao Occidental na nadiskubre na isang ghost project. Under umano sa St. Timothy Construction itong ghost project na ito at nakapangalan kay Sara Diskaya. Kahapon ay nagpaunlak ng interview si Sara Diskaya sa media at naiyak sa nangyari sa kanila. Aniya ay naaawa umano siya sa dalawang anak niya na merong ADHD. Matatandaang noong si Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado at si Chis Escudero pa ang Senate President. Yung ano din ano, nakita ko kasi online, parang binabatikos si Sara Diskaya dahil yun nga parang umiiyak siya, 'di ba? Na sinasabi yung yung anak niya is may ADHD, something like that. So pinalagan 'yon, maraming nagano doon na ba't kayo maawa, 'di ba? Kay Sara Diskaya. 'Di ba na nung nung hindi pa naman nabuko yan, ini-enjoy naman yan yung 24/7 na aircon, 'di ba? Marangyang buhay, yung mamahaling payong, 'di ba? Yung sa Rolls Royce. Diba? So, parang napuna kasi yung yung 'di ba may post doon na parang umiiyak si Sara Diskaya tapos yun nga may nag-sad react. 'Di ba? Dahil yun nga sa ADHD ng mga anak. Pero para sa akin para yung mga nag-sad react doon, I think hindi naman sila hindi naman sila naawa talaga kay Sara Diskaya na makukulong siya habang buhay. 'Di ba? Doon sila naawa sa anak na yun nga parang mawawala ng ina. Kasi aminado na tayo na parang deserve nga, 'di ba? Kasalanan ni Sara Diskaya, 'di ba? Na makulong siya. Pero syempre yung anak naman, hindi naman kasalanan ng anak na mawalan siya ng ina, 'di ba? Dahil sa pinaggagawa nung niya. Kumbaga parang din yun sa part na nakakalungkot din yun sa mga anak, especially yung may mga ADHD. 'Di ba? Kasi labas na sila doon sa kasalanan ng ina. Pero yun nga, since gumawa ng kalokohan yung ina, parang yun na lang din yung consequences. Siguro parang na lang yan, part of karma ni Sara Diskaya, 'di ba, na makita niya na sasaktan yung anak niya or kasi parang ganun yung karma eh. Hindi siya rumirekta sa iyo eh. 'Di ba? Kasi kung sa iyo lang din rekta tapos hasang-hasa ka na or parang yun nga, nasusulit mo na yung mga ninakaw mo, hindi ka talaga matatablan ng karma totally,
'Di ba? Parang maano mo pa siya eh. Pero yun nga, dahil may maiiwan siyang anak na may ADHD. Parang yun na yung ano niya. Parang hindi pa siya totally nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. May ano na siya, may sinimulan na siyang pagbayaran sa mga kasalanan niya. At yun yung ano, malayo sa mga anak niya. 'Di ba? So para sa akin yung mga nagsad-react doon na parang pinaupo na nila. Bakit daw ano, parang uto-uto daw. I think hindi yun sa mga diskaya. Doon yun sa mga anak ano. Sa akin lang naman yan. Ay presenta ni Marcoleta itong mag-asawang diskaya sa pagdinig sa Senado kung saan pinangalanan ng mga diskaya si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista na di umano'y tumanggap at nagdemand ng 30% kickback mula sa mga proyekto ng mga diskaya sa DPWH. Matatandaan, Paldo. nagkainitan sina Marcoleta at dating DOJ Secretary at ngayon ay ombudsman na si Boying Rimulya sa pagdinig sa Senado dahil sa pagpupush ni Marcoleta na ilagay ang mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program ng DOJ. Subalit ayon kay Rimulya ay dapat munang ibalik ng mga diskaya ang mga nakaw nilang mga yaman sa gobyerno bago sila maging qualified na maging state witness at dito na nagkabangayan sina Marcoleta at Rimulya dahil nanindigan si Marcoleta na walang nakasaad sa batas o sa constitution hinggil sa restitution na dapat ibalik muna ang ninakaw na yaman bago maging state witness. Mukhang malalagay na sa alanganin ngayon si Marcoleta na maaring magpapatanggal sa kanya sa Senado dahil nasa NBI na at nasa kulungan na ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na maaring Ano kaya yung ano no? Pwedeng maging, or do you think meron bang magiging connection si Marcoleta dyan? If ever litisin na si ano, si Sara Diskaya na parang all out ba? Kasi yun nga parang, syempre, tayo sa isip natin, parang grabe naman yun kung ipagtatanggol na lang yun ni Marcoleta si Sara Diskaya, di ba? Random lang. Like ano yun, para ipatupad niya lang talaga yung ano, yung kung ano yung nasa batas. Di ba? Kasi kung ganun man, parang grabe naman. Ang rare naman nun. Hindi niya nga nagawang ano yung sa sosi niya eh. Diba? Tapos ito pa kaya na Sara Diskaya parang pinipick up niya lang. Tsaka yun nga parang hindi naman nabago sa atin yan yung sa asawa ni Marcoleta, diba? Na parang may ano sa insurance ng mga Diskayas. So, yeah, ewan ko lang kung sakaling babaliktad na si Sara Diskaya at willing na talaga siya na ano, 'di ba? Mag-witness ng walang paligoy-ligoy kung matatamaan ba si Marcoleta dyan or sa sino mang nasa pangkat ng mga Duterte, ano. Yun yung abangan natin dyan, par. sa kanya. Tsaka syempre, expected na natin if ever ganun man yung mangyari is babanaran na naman ng mga DDS yan. Sasabihin na naman nila na bayaran si Sara Diskaya or na ano, diba, na gaslight. Pero wala eh. Ganun talaga eh. Diba? Yun talaga yung iisipin nyo kapag kayo na yung tatamaan. Anumang oras. So mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Yun. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, napanood natin yung interview ng media kay Sara Diskaya, no? Mga kabunyog, napanood natin yung interview sa kanya kung saan napaiyak itong si Sara Diskaya. Yan, no? Yan yung picture na yan, in-screenshot natin doon sa video. In-interview siya ng ABS-CBN. Kasi alam naman natin ang nangyari kahapon, voluntaryo nag-surrender na si Sara Diskaya sa National Bureau of Yun. Investigation. Present niya na ang sarili niya doon sa NBI kahit wala pang warrant of arrest. Pero bakit kasi sinurrender niya na ang sarili niya sa National Bureau of Investigation? Alam niya kasing aarestuhin na siya. Eh ikaw ba naman, presidente na ng Pilipinas ang magsabi? Ihanda na ninyo Parang ang labo nga, di ba? Parang yun nga, parang mababawasan daw ng konti siguro. Yung kaparusahan niya kasi kusa siyang nag-surrender. No? Kayo, agree ba kayo doon? You are katanggap-tanggap ba para sa inyo yon? Siguro okay lang sa akin, bigyan lang siya ng bawasan lang yung sentensya niya ng 30 days. Ganun lang. Kasi kung mga ilang taon, I think unfair yun diba? Pero yun nga, parang maano mo rin talaga na, yun nga, hindi tumakbo. Kasi kita nyo naman, si Cassandra Leong, wala na. Diba? Hindi na natin maaninag. Tapos sino pa yung sila Bantag, hindi na natin maaninag, Pero I think lang din siguro. Ewan ko kung para sa inyo, fair yan. Diba? Na parang meron silang makukuhang Pero I think nakasaad naman yan sa batas, Pero yes, sometimes naman kasi kahit yan yung nasa batas, sometimes parang unfair pa rin talaga.
especially sa mata ng ng taong bayan, 'di ba? Na parang victim sa mga pinagagawa nila. Maghanda na kayo, PNP. Maghanda na kayo, law enforcement agencies. Maghanda na kayo sa pag-aresto kay Diskaya. Talagang si Diskaya yung at hindi si Curly Diskaya. Si Sara Diskaya mismo ang pinangalanan. Bakit? Kasi ang ginawa nitong mga Diskaya, Siya yung utak sa dami ng corporations na tinayo nila, mga construction companies, yung St. Timothy pinangalan dito kay Sara. Ay ang unang sinampa na kaso sa mga Diskaya ay yung ghost project doon sa Davao Occidental, doon sa bayan ng Jose Eban Santos. Ay ang construction company doon ay yung St. Timothy. Nakapangalan yan kay Sara Diskaya. Saka kaya siya ang makakasuhan doon, hindi si Corly. Ito si Sara. Ngayon, kinasuhan na nung isang araw. Kinasuhan na si Sara Diskaya at saka yung mga officials ng DPWH. So lalabas na ang warrants of arrest. So alam na ni Diskaya ang aarestuhin na rin siya. Ayaw niya yatang mapahiya. Ayaw niyang makita sa media, sa publiko. Ayaw niyang makita ng mga kaibigan niya na pinupusasan siya. Pwede din. Pero yun naman talaga dapat yung gawin eh. 'Di ba? Hindi kagaya nila Harry Roque na parang kung ano-ano pang mga pinagsasabi na hindi na lang aminin na pumupuga, 'di ba? Or nag-aano sa batas. Yan naman talaga yung tamang gawin eh, 'di ba? Sara Diskaya nga kahit sobrang guilty, wala nga siya kinakatakot eh. Si Harry Roque na meron pa siyang chance na depensahan yung sarili niya, natakot. Diba? So mas better pa pala si Sara Diskaya kaysa kay Harry Roque, about accountability, something like that. Nire-raid yung bahay niya para arestuhin siya, ayaw niya. So yung mga DPWH nga nag-surrender na voluntarily. Pero si Diskaya nag-surrender na rin. Louie Lopez, salamat sa pag-send ng donation ha. Si Diskaya nag-surrender na rin pero doon siya nag-surrender sa NBI. Mukhang advice ng kanyang lawyer. Sabi niya, advice ng lawyer niya. Ang lawyer yata nito si Atty. Samaniego eh. So ngayon mga kabunyog, voluntarily pumunta na siya ng National Bureau of Investigation. Tapos mga kabunyog, pagdating niya doon, syempre, in-entertain naman siya ng NBI. Kasi mabuti na nga, hindi na nga sila pahihirapan eh. Pero habang nandun siya sa NBI, syempre maraming media doon. In-interview itong si Diskaya. Naiyak. Sabi ni Diskaya, sabi niya, naawa ako sa aking mga anak. Sabi niya, kasi yung asawa ko nakakulong sa Senado, tapos ako dito makukulong na rin. Hindi ko alam anong mangyari sa akin. Naawa daw siya dun sa mga anak niya kasi mga ADHD. Sabi niya, mga ADHD daw. Hindi niya daw alam bakit siya nangyari sa kanila yan. So, kabaliktaran doon sa interview. Iba yun iba yung word na hindi alam kasi from the start, alam nyo na yan eh. Diba? Imposible namang hindi. Actually, alam nyo na yung mga consequences na yan eh. It's just, ini-enjoy nyo na lang din yung time na akala nyo kasi hindi mabubuko, di ba? Akala nyo habang buhay, maiiwasan nyo. Di ba? Yung mga sikreto, yung mga kabulustugan na pinagagawa nyo. Pero hindi ganun eh. Di ba? Time will come talaga. Pagbabayaran mo. And then, yun nga, yung isa sa magbabayad niyan is yung mga anak mo. Knowing na, parang lalaki pa sila ng walang magulang. Or parang parang itatawid nila, di ba? Yung buong pagkatao nila ng walang nanay, tatay. Pero I think din naman yan, nakakatulong din naman sa kanila yan para Pero kasi, may ADHD kasi. I don't know. Ni Corina Sanchez sa kanila. Doon sa mag-asawa. Nung ini-interview sila ni Corina Sanchez sa kanil Julius Babaw, sa magkahiwalay na instances. Mayabang pa noon yung mag-asawang Diskaya. Pinoflaunt nila. Binabandilan nila yung kanilang ilang luxury cars yun. Yung controversial na Rolls Royce na ang payong ay Kaya ito, sabi ni Rafael Roque, mas maganda kwarto doon sa NBI. Pero wag ka po, hindi naman pwede silang sa NBI ikulong. Ang magdi-decide yan kung saan talaga sila ikukulong ang korte. Ang problema ni Diskaya, kasi ang kaso nito, mga kabunyog mga kababayan, ang kaso National. nito, mabigat tong kaso na to. Non-bailable to. Non-bailable na naman to. National siya Ghost ba? project kasi to. 96 million o 98 million ang ghost project na ito. Kaya ang hirap na ang hirap naman, ang hirap dipinsahan kasi ghost project. Ano ba ang proof? Ano ba ang mga ebidensya sa ghost project? Ang ebidensya lang naman sa ghost project. Nabayaran ba kayo ng DPWH o ng gobyerno? Yes. Full payment ba? Yes. Kailan kayo binayaran? 2023 taong 2023 fully paid na sila. Ngayon, ang sunod na tanong, kung fully paid na kayo, natanggap nyo ba? Yes, natanggap nila Diskaya. Pangatlo, bakit
binayaran kayo ng fully paid, bakit completed na yung project nung pinuntahan ng DPWH at saka ng ICI, wala namang project, o di ghost project, di ba? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Yan, Alam nyo na walang project pero sasabihin nyo bakit hindi ko alam ba't kami napunta dito. I think dahil sa greed, di ba? Greediness. Kaya kayo napunta dyan. Ano din kasi to, magandang halimbawa din to dun sa mga mga nangungurakot din dyan na hindi pa nabubuko. And then yun nga, sa mga nagbabalak na tumakbo lang sa politika para makakickback. Diba? Magandang example to na parang, oh my goodness, nakakatakot pala. Diba? Yung galawin mo yung pera ng taong bayan. Pero I think hindi siya matitigil ha. Magiging cautious na lang siguro yung mga kurakot. So, yeah, dahil dyan, dapat galingan talaga ng gobyerno yung pag-iimbestiga. No? Kasi for sure, marami pa dyan. And then, hindi titigil yan eh. Di ba? Hindi titigil yan, par. kasi itong mga Diskaya, sangkot sila sa maraming anomalya. Oh, pero doon muna sila unang nasangko. Doon ang kasong unang naisampa sa kanila yung sa Davao Occidental. Oh, ang problema dito, itong si Diskaya, si Sara ang kukulong diyan kasi ang nakakuha ng kontrata doon yung St. Timothy ay sa kanya nakapangalan yun. Sa kanya nakapangalan. So naiiyak ngayon, naiiyak si Sara Diskaya, sabi niya, di ko alam bakit nangyari ito sa amin. Ang gustong palabasin kasi ng mga Diskaya, biktima lang sila. Kumbaga para sa kanila, siguro, biktima kayo. Wala namang duda dyan talaga. Biktima. Pero ang problema kasi dyan, ikaw yung tipo ng biktima na imbis magreklamo ka, imbis imbis itama mo, 'di ba? Imbis i-report mo ng totally talaga full blown talaga na report, hindi yung parang nagre-report ka tapos hindi pinansin yung report mo. Dapat full blown talaga, committed ka talaga na mag-report. 'Di ba? I think hindi ka hindi ka hantong sa ganyan eh. Pero wala dahil inano mo na lang din, in-enjoy mo na lang din yung in-enjoy mo na lang din yung mga nakukuha mo. Edi meron ka ng mali doon. Di mo pwedeng sabihin biktima ka lang. 'Di ba? Involved ka na. Magkaiba yung biktima ka tapos involved ka. Kasi yung biktima talaga hindi mo tatamasahin yung 'Di ba? Hindi ka sana nagbibili ng sasakyan. 'Di ba? Ng mga yaman, ari-arian. Hindi mo sana in-enjoy yung yaman. Doon maniwala pa ako na biktima ka lang. 'Di ba? Dapat yung pera, inipon mo lang, tinabi mo lang, magagamit mo pagdating ng araw. 'Di ba? Pero ganyan, kung tutuusin nga, dapat kayo yung mas nakakatakot kaysa sa yung sa DPWH kasi yung mga government kasi mas takot yan sa sa mga negosyante. Kasi mas mas maraming capabilities yung negosyante. Siguro nagpa-takot kayo sa 'di ba? Nagpadala kayo sa takot. 'Di ba? Na parang nagiging under kayo ng DPWH. Pero mostly talaga yung kumokontrol sa politika. 'Di ba? Kumokontrol sa gobyerno, mga negosyante. Though hindi ko nilalahat Pero yun nga, mas capable kasi yung negosyante kasi sila yung mapera talaga over sa mga politician. Kita nyo yung ibang mga politician natin na mga nahuhuli ngayon parang nakikickback lang. 'Di ba? Hindi talaga sila yung grabe yung nabe-benefit. Yeah. Nasilaw. ang linya ng mga Diskaya, nagninegosyo lang naman kami. Ano ba namang masama sa ginawa namin? Kung kami ba ay swinerte sa negosyo, kung kami ba ay nakakuha ng napakaraming kontrata, kasalanan ba namin yan? Kung kami ay naging bilyonaryo, kasalanan nyo kasi nagnenegosyo kayo. Tsaka pwede naman kayong humanap ng ng alternative 'di ba? Kung talagang hindi para sa inyo kung talagang ginigipit kayo, 'di ba? Kung talagang ikakapahamak nyo, bakit nyo ipipilit? Hanap kayo ng ibang diskarte. Tsaka di naman ako naniniwala na totally broke or poor talaga kayo kapag mawala sa inyo yan It's just yun nga, ini-enjoy nyo na lang kasi yung na tiba nyo, napaldo nyo sa DPWH kasalanan ba namin yan? O matino naman kaming nagnegosyo, sumunod naman kami sa batas. O mga ganun yung ganun yung linya nito ng mag-asawang Diskaya Ha? Ngayon, ang problema niya,
Ang problema ng Diskaya, umasa sila ng todo dito kay Marcoleta eh. Di ba? Yan lang. Kailan ba unang lumabas ang mag-asawang Diskaya? Noong Senate Blue Ribbon Committee Chairman pa si Marcoleta. Nung si Marcoleta pa ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman at ang President pa ng Senado ay si Chis Escudero, ang mga liderato ng Senado ay sila Joel Villanueva, Jingo Estrada. Nung panahon na yan, unang hearing, hindi ko malilimutan yung pizza na yan. Sige nga, magpahula na naman kaya ako sa mga viewers ko. Anong pizza nag-appear, present ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya? O anong pizza yon? O, Greg, Babran, Pantay, hulaan nyo na. Anong pizza i-present ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya? Binasa nung mag-asawang Pizza de Diskaya yung peligro. kanilang sinumpaang salaysay. Sa araw na yon, unang present ni Marcoleta, Villegas Margareta, salamat sa pag-send ng stars ha. Present ni Marcoleta. O, ang laki-laki pa ng ano noon, mayabang pa noon si Marcoleta kasi parang kakuha siya ng ano, scoop, whistleblower. Present niya, umaga yon. Anong pizza yon? Hindi ano yon. Ngayon lang yon, 2025. Nung panahon na yan, presidente, Senate President pa, si Escudero. Katapos, Blue Ribbon Yun Committee lang. Chairman si Marcoleta. O, present yan. JR Silva, salamat. UET, salamat sa inyo sa pag-send ng stars, ha? O, sino pang sasagot? Ha? Hintayin ko kayang sagot ng aking mga viewers. Ang clue, yan din yung last day ni Escudero. Kasi pagkahapon niya, nag-elect na ng bagong officers ang Senado. Oh, sigurado ko dito, maano na kayo dito. Ang pizza na yan ay special kay Mama Mary. September 8. Special yan kay Mama Mary. Oh, mayroon ng hula. Oh, ano? Mayroon ng hula. Oh, si Azzy Gabriel, September 8. Si Usinya Carrion, September 8. Si Erwin Barila yata, September 8 din. Dito nga sa dito sa Ricky Tumutorgo, YouTube channel ko. Ha? Wala pa sa dito sa Facebook, Daming channel ni Attorney Enzo Paldo. sa Meta. Alamin ko nga ang sagot ng aking mga viewers. Alam nyo, natutuwa ako pag ang mga viewers ko very active. Anyway, tama yung September 8. September 8, kasi yan din yung araw, umaga, Tumama ako pero parang ang nasa isip ko kasi mga mga August. 'Di ba yung September 8. September 8. September 8. Kala ko December 8 eh. Ay, hindi. September 8. naghihiring sa Senado, Blue Ribbon. Pinipresent ni Marcoleta yung mag-asawang Diskaya. Binabasa ngayon yung affidavit. Tapos tuwang-tuwa si Marcoleta kasi sikat na sikat siya noon. Kumbaga, imagine niyo may i-present siyang mga testigo na pinagmalaki niya yan. Ngayon, ang problema, pagkatapos ng hearing ng Blue Ribbon, pagkahapon, nagpalit ng liderato ng Senado. Nagpalit ng hearing. Nandiyan na ba si Atienza? Nandiyan na si Roque? Sige nga, i-confirm natin. Anyway, mamaya ko yan i-discuss. Anyway, so ang nangyari, nung hapon, nagpalit ng liderato. Napalitan na si Marcoleta. Pagkatapos nun, wala na yung Diskaya. Hindi na sila malakas sa Senado. Tapos napalitan na ang Blue Ribbon, si Lacson. Ngayon, nagpahabol pa si Marcoleta ng diskarte. Nung mismong araw na yung September 8, pinirmahan niya yung kanyang endorsement dito sa mag-asawang Diskaya, ipapadala niya sa DOJ para gawing state witness. Yun yung kanyang last act. Grabe Bakit kaya ganun par? Sige, sabihin natin for the sake of argument na wala talagang kinalaman or connection si Marcoleta sa mga Diskaya. Pero bakit ganun, 'di ba? Para basagin lang yung admin. 'Di ba? Or ano ba yung other possibilities? Kasi yun nga, hindi talaga ako sobrang hirap paniwalaan na parang gusto nilang ipatupad yung batas, 'di ba? Kasi siya mismo sa sarili niya, hindi niya naman ginagawa yun 'Di ba? Yung sa sosi niya, syempre uulit-ulitin natin yung sosi na yun. Hindi pwedeng baliwalain yun, pap. 'Di ba? Baka kapag tumakbo ulit yan, 'di ba? Magbubulag-bulagan na naman dun sa sosi. So dapat yung sosi na yun, parating itanim yun, 'di ba? Na yun, part na yun ng part na yun ng kritisismo para sa kanya, anytime. Yan yung last act ni Marcoleta. Donnie, salamat sa pag-send ng donation. Yan yung surprise witness, tama si Capricorn. Kasi hindi nga pinaalam Ngayon, ang ginawa niya, kasi napasubo na yata siya dito sa mag-asawang Diskaya, nakakommit na siya na gagawing state witness, ginawa niya kaagad.
Ginawa niya kaagad yung endorsement para maging state witness yung mag-asawa. Pitsa ng endorsement niya, September 8. Yung mismong araw na yon, pinapapirmahan niya ngayon kay Soto. Kay Senate President Soto, kasi President na si Soto. Hindi pinirmahan ni Soto. Doon na ngayon nagiinit na ang ulo ni Marcoleta, kay Lacson at kay Pikon na Soto. pikon siya, Bakit ayaw nyo na gawin siyang state witness? Magko-cooperate na nga. O yun. Magko-cooperate na. O, Tsaka 'di ba parang ang weird na parang galing mismo sa kanya. 'Di ba kung mga ganyan dapat yung mga diskaya talaga. 'Di ba yung mag-apply sila yung ano talaga, 'di ba gawin nilang buong magkakaya nila diyan. 'Di ba? Tsaka bakit ikaw? 'Di ba? Kaya napag-anuhan ka ng mga tao na si Tulfo ba nagsabi doon na parang nabayaran ng mga diskaya. Kasi yung mga actions niya kasi para, 'di ba? Yung mga actions niya kasi. bakit ayaw niyong gawin? O ngayon, ang sabi naman nila Senate President Soto, sa kanila Ping Lacson, tapos nandun na si Boying Rimulya. Ang sabi ni Boying Rimulya, kailangan kasi diyan may restitution. Yun na yung naging mainit na issue. Kailangan pa bang ibalik yung yaman bago pa tanggapin sa state witness? Si Marcoleta, ang ini-insist niya, hindi kailangan, wala naman sa batas yan. Pero syempre, sila Lacson, sila Soto, sila Boying, hindi. Kung gusto mong ipakita, kung gusto niyong ipakita na talagang siya, in good faith, malinis yung kanyang loob, gusto niya ng magbago, gusto niya ng gagawin siyang state witness kasi nagsisisi na siya, ibalik niya yung mga ninakaw niyang yaman. Ang problema, Ang problema kasi parang inaano kasi ni Marcoleta na 'di ba? Yung mga diskaya is parang witness lang talaga. Na parang state witness na ganyan lang. Pero big time kasi yung issue eh. Like yung issue na yan sobrang tagal na. 'Di ba? Sobrang grabing na yan, parang cancer na yan sa gobyerno ng bansa natin. 'Di ba? Kumbaga parang grabe talaga yung kasalanan na yan. Sobrang big time. 'Di ba? Tapos gusto mo mag-i-state witness ka pa. Alam niyo naman yung state witness parang nagkakaroon pa sila ng benefits. 'Di ba? Knowing na ganyan nga. Tsaka hindi mo din naman kasi mako-consider talaga yung mga diskaya na na sige sabihin na natin may mas malaki pa. 'Di ba? May mas malaking tao pa sa likod ng mga diskaya. Pero hindi siya lumalayo dun sa mga mas malalaking tao pa sa kanya eh. 'Di ba? Hindi siya lumalayo dun. So dapat yung niya, pagbayaran niya talaga. Actually mas pa nga yun eh, unfair pa nga yung yung restitution or yung pagsasauli ng mga ninakaw nila. Kulang pa nga yun eh. 'Di ba? Para lang maging sila sa as state witness. Kulang pa yun par. 'Di ba? Like yan, magnanakaw ka tapos kapag kaisasuli mo biglang gagaan na yung sentensya mo. Hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Yung iba nga, yung sa mga mall nga, kapag ka nagnakaw ka ng piso, dapat ibabalik mo 10, something like that. Ita times 10 nila yun. 'Di ba? Kasi kung magnanakaw ka ng piso tapos isasauli yung piso, ano yun? Nasaan yung justice dun sa piso na yun? 'Di ba? Kapag ganyan kasi, kapag hindi mo ini-stricto yan, yung mga susubok pa, 'di ba? Okay lang pala magnakaw, tapos since meron naman akong mga boss pa, okay, makikipag-all-along na lang ako ng nakawan dito. Kasi time will come kapag mabubuko tong boss ko at madadawit ako, mag-state witness lang ako. Ganyan ba? Ganyan yung iisipin ng susunod eh. 'Di ba? Kung hahayaan natin tong mga diskaya na to na tanggapin yung excuse nila na victim lang sila. 'Di ba? Pamamarisan pa rin. Yan lang yung kanyang mga kutse, yung mga luxury cars. Yun lang yung sinayaan niyang makuha sa kanya. Ngayon yung kanyang mga ninakaw na yaman, ayaw niya. O sabi ni Marcoleta, wag. Hindi kailangan niyan ibalik para maging state witness. O di hanggang ngayon, hindi siya state witness. Hindi sila state witness. Tapos nagyayabang pa sila mga diskaya. Sabi nila, we will no longer cooperate with the DOJ. Wala na, nagpatigas na. Akala naman nila diskaya, yung sabi nilang we will no longer cooperate, mamumroblema ang DOJ. Tapos nung naghearing nung budget ng DOJ, kinumpronta na naman ni Marcoleta ang DOJ. Sabi niya sa DOJ, prove na ba ang witness protection program
ng mag-asawang Diskaya. Sabi ng DOJ, hindi naman po namin pinaprocess kasi akala namin hindi naman sila na-interesado Oh, sabi ng DOJ, akala namin Kaya nga, ang lakas ng loob maghamon, ano? Inaano pa akala niya siguro, di ba? Parang ano yun parang nagpapakipot pa. hindi naman sila na interesado maging state witness, di ba? Kasi sabi nila, they will no longer cooperate with the government or with the DOJ. O ngayon, ano na yon? Medyo na-realize ng mag-asawang Diskaya, ano pala kami, hindi naman pala pinaprocess ang pagiging witness namin, state witness namin. Samantalang si dating DPWH Yusik Bernardo, At 3% of collection, kung 3% po yan ng collection, is there a way for us, if more taxpayers just had an escalation every year, I'm sorry, I'm gonna talk, So, yun lang naman. Tapusin na lang muna natin to. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Page. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, yeah. That's it. So, again, also, courtesy para kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin. Sobrang solid. Attorney Ricky Tomoturbo, Attorney Enzo. So, yun lang naman. So, about pala to dun sa sa mga Diskaya, di ba? Na parang in-interview, di ba? In-interview, tapos yun nga, paawa effect, di ba? Doon, yun nga, nakakainis naman talagang tingnan na magpapaawa effect ka lang, di ba? Na parang, yung kasalanan mo, sobrang habang panahon mong in-enjoy yan, tapos magpapaawa effect ka lang. Yun nga, yung may nakita akong post tapos minamak nila, di ba? Yung mga nagsad react doon sa interview na yon is parang, I think, yun nga, hindi, para sa akin lang naman. Siguro may iba talaga na nauuto doon sa paawa effect ng mga Diskaya. Pero I think yung iba doon is parang, yun nga, hindi sila naawa, di ba? Kay Sara Diskaya. Doon sila naawa sa yung sa anak, yung may ADHD kasi sobrang hirap nga naman, 'di ba? Na mawalan ng nanay tatay yung mga batang 'yon, mga taong 'yon. Knowing na may ADHD din sila. So, yeah, nakakalungkot nga 'yon para sa kanila, 'di ba? Nalulungkot lang tayo doon sa mga bata na 'yon. 'Di ba? Pero syempre hindi doon kay Sara Diskaya kahit iiyak siya diyan, magdadrama siya diyan, 'di ba? Kapal pa ng apog nila na nila na hindi na sila makikipag-cooperate sa government, di ba? Tapos ngayon, ayun, kinarma katuloy agad. So, about naman doon kay yung kay Marcoleta nga, na yung sa restitution, di ba? Na parang pinapalagan niya. Tapos, I think, din pala na parang siya yung isa sa pumirma, di ba? Na para doon sa sa DOJ yata yun. Or yung para maging state witness. Grabe Bakit kaya Like yun, wala ba silang hindi sila nag-usap ng mga Diskaya ng time na yun. 'Di ba? Na parang o-offeran mo, 'di ba? O-offeran mo yung o-offeran mo na natin to as a state witness. Pero yun nga, kapag hihingin ng restitution, ipagtatanggol mo pa. 'Di ba? Nagkesyo ganyan, wala daw yan sa batas. Diba? Bakit sobrang concern niya para kung wala sa batas yan? Kasi para sa akin, kung meron man yan or wala yan sa batas, diba? Dapat, talaga isauli mo yung pera Kung gusto mo parang, ewan ko kung pakonsuelo yan or, ipakita mo lang na ganun ka talaga ka concern. 'Di ba? Sa sa bansa na parang yun nga, sobrang labo kasi inaano mo na victim ka lang tapos ayaw mo sa restitution, ayaw mo na isuli yung pera muna bago state witness. Tapos yun nga, para sa akin naman kasi, kung hindi nga to hahantong sa ganito, na parang sobrang easy lang ng pathway nila, sobrang easy lang ng pagdadaanan nila para maging state witness, 'di ba? Kasi syempre may benefit sila doon, 'di ba? Is parang siya pwede siyang pamarisan, 'di ba? Na what if may mga pa, sobrang daming kapareha ng sitwasyon, 'di ba? Sa mga Diskaya.
na nakikipag-tie up sila sa government. Yung iba dyan, hindi titigil. Parang ano lang na, okay, since hindi pa kami nabuko, hindi pa nabuko yung mga amo namin, hindi pa nabuko yung mga namin, ka-tie up namin sa government, enjoy na lang namin tong yaman na to. Tapos kapag magkabukuhan, sasabihin ko lang napilitan kami, biktima lang din kami. Di ba? Tapos mag-a-apply ako ng state witness. Di ba? Sobrang unfair ng ganyan kung hindi mo i-strictuhin talaga. Kasi ang isa naman talaga sa pinaka ng mga magnanakaw, 'di ba? Is yung mga ninakaw lang naman nila eh. 'Di ba? Yun lang naman yung some buhay nila. Ayun yung problema kasi kapag sinasamba mo na yung pera, 'di ba? Hindi mo na kayang mabuhay nang wala yan. Kaya sinabi ng mga Diskaya na napipilitan lang kami. Siguro nung una, ginigipit kayo, 'di ba? Tinatakot kayo na tanggalan kayo ng pero marami namang options eh. Pwede naman kayong pwede naman kayong tawag dyan. Pwede nyo namang i-report talaga yan. Kung hindi makuha sa report, dapat talaga, full blast na report talaga. 'Di ba? Na yan cover nyo talaga yung mga kalokohan ng government na yan. Or option 2, hindi wag na lang kayo mag-DPWH. 'Di ba? Hanap kayo ng ibang sino yung ita-tie up nyo sa negosyo nyo. I think same pa rin naman yan, construction. 'Di ba? Imposible yung ganyan na parang napipilitan lang kasi ginigipit. Siguro nung una. Pero nung in-enjoy mo na, kasalanan mo na yun. 'Di ba? Kasi may may pagkakataon kang kumalas eh. Hindi ka naman pinili talaga totally. Ginipit ka lang. And then kumagat ka lang din sa bait. 'Di ba? So doon pa lang, pakikita mo talaga na meron ka ring pananagutan dapat doon. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gamitin excuse lang na napipilitan. Ginusto mo rin. So, ewan ko lang kung ano yung mga pasabog ng mga Diskaya na to kung if ever magbago yung isip nila, sa uli nila yung yaman nila, tapos, makikipag-cooperate na sila, Hindi natin alam kung kasi syempre expected na rin natin since hindi nga yan yung mga statement ng mga Diskaya nung una. Kapag sasabihin na nila yung mga totoong nalalaman nila, hindi na paniniwalaan yan ng mga DDS. Sasabihin nila, wala yan, kinontrol yan ng ng admin. So parang magiging ganyan yung ending But anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito kay Sara Diskaya, kay Marcoleta, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ng video ito is mula kay Viral Broadcast Page. So, yeah. Attorney Enzo, Viral Broadcast Page, Pilipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino IC is out.